Ako ba ay natiwalag bilang isang saksi ni Jehovah? Hindi po. Kasi nagsulat ako ng letter of disassociation, kaya hindi naman ako natiwalag, kundi kusa akong nag-disassociate sa sao. Dahil isa kang critical thinker, talaga naman na makakapag-isip ka na, teka lang, saksi ni Jehovah to, ang pakilala nila sila ay pinili ng Diyos. Pero bakit maraming pedophile? Bakit yung pag-handle nila ng sexual abuse hindi maganda? Hindi kasi pwedeng sabihin ng mga saksi na, ay, natisod yan, kaya ganyan. So, paano ako magre-react? Anong gusto niyong reaction ko? Okay lang, kahit maraming pedophile dito, hindi ako matitisod. Okay lang, kahit pinapalampas lang nila yung sexual abuse, hindi ako matitisod. Hindi ba parang ganun yung gusto nilang mangyari? Kaya negative yung konsepto nila pagdating sa natisod yung kapatid na yan. Kaya nanghina na siya sa espiritual. Pero kung nag-iisip ka talaga ng critical, naniniwala ako na walang mali kung ikaw ay matitisod. Yun, may nagpapadala sa atin ng video kaugnay kay Erica Messina na dating miyembro ng Saksi ni Jehovah kung saan meron siyang ibinubunyag dito. At magsagawa tayo ng reaction video bago tayo papasok sa punto por punto kaugnay sa pagtawag niya na kulto ang naturang sikta. Samahan ninyo. Basta muli ito inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At di tayo okay. Sa pagkakataong ito, bago tayo papasok sa punto por punto, pakinggan natin ang testimony ni Erica Messina, dating miyembro ng Saksi ni Jehovah na tatag ni Charles Taze Russell. Bakit iniwan niya? Di ko pa sure kung saang religion yumakap itong si Erica Messina, pero may testimony siya kaugnay sa karanasan niya sa Saksi ni Jehovah kung saan miyembro siya noon. Erica Messina to. So for this video, I'm going to speak in Tagalog because may nagpapadala sa akin ng video niya, kaya i-play muna natin ito at pakinggan ang kanyang testimony. I noticed that a lot of people commented in my previous video about why I left Jehovah's Witnesses, and they requested that I make a video of the same thing. So nilinaw niya sa isang video na hindi siya tiwalag. Siya ang nagsulat sa kanilang elder na siya ang humihiwalay na sa Jehovah's Witness. In Tagalog. So here it is. I will not be reading my letter here because it really was submitted in English and it will stay that way. So I couldn't really translate it in Tagalog anymore, but feel free to visit my other video if you want to see my letter. So, May channel siya, no? Kanina ko lang nakita, subscribe din ako sa channel ni Erica Messina. Yung day ng baptism ko ay April 19, 2014, and yung pinaka dahilan. Ito ang baptism niya noong kaanim siya sa Saksi ni Jehovah. Kung maalala ninyo si Bro Paul Alima, siya ay ministro ng Saksi ni Jehovah. Di talaga basta-basta umano, lalo na ang paniniwala nila sa mga miyembro ng Katoliko na sa impyerno na at sila talaga ay para sa langit na. At grabe ang mga sinusunod ng Jehovah's Witnesses. At kaya tinatawag sila na iba na kulto. At ito din ay binutyag ni Erica. Kung bakit talaga ako nagpabautismo sa mga saksi ni Jehovah ay dahil sa mama ko. Sa pamilya namin, si mama lang yung saksi ni Jehovah. Ako at yung papa ko ay hindi talaga. At si mama, isa siyang OFW noon. So, isa sa mga taktika ng demonyo, ancient tactic nila, divide and then attack. Kahit sa pananampalataya. Pero, karamihan, may mga paniniwala na okay naman. Kahit anong paniniwala mo, pananampalataya mo. May Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Muslim, basta naniwala ka sa Diyos. Okay lang yan. Kahit sa ibang mga theologian, may paniniwala dyan. Pero, tandaan natin,
isa sa mga common dogmas outside the Catholic, one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Indifferentism, yun ang pag-iisip na different religions, all religions are equally true. Pero hindi yan totoo. Dahil sa logic pa, different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. Kung matangay ka sa ibang sikta, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Muslim, so mailayo ka na sa sakramento sa simbahang Katoliko na siyang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang mga sikta at mga relihiyon na kumakalat ngayon at nagsusulputan ay bawang tatag lamang ng tao at walang apostolic succession. Tuloy natin. Sa Singapore. Pero dahil parang banned ata yung mga Jehovah's Witness noon sa Singapore, hindi siya nakapagtuloy-tuloy sa pagba-Bible study doon. Kasi patago yung pagpupulong, patago lahat. Kaya naman, nung na-assign siya sa Hong Kong naman, doon nakapagtuloy-tuloy yung pagba-Bible study niya sa mga saksi. Maraming saksi doon. Sobrang daming mga Pilipina na... So, dedicated talaga ang mama niya sa Saksi ni Jehovah. Pero may bahagi dito na sinumpa siya ng mama niya. Sumpa yon, no? Magkasakit ka sana. Ituloy natin. Nung humihiwalay na siya sa Saksi ni Jehovah. OFW din, nasaksi ni Jehovah doon. So, nung nandun na siya at nabautismuhan siya, hindi ko na matandaan kung anong taon siya nabautismuhan, pero nung pagkatapos niya mabautismuhan, mas naging strong siya sa pag-push sa akin sa regular na pagba-Bible study. Ako talaga, nung una, hindi talaga ako ganun ka-interesado. Saka napapansin ko din kasi na yung mga Bible teachers na nagpupunta sa akin, hindi rin sila ganun ka-persistent or hindi sila ganun kasigasig. Hindi sila talaga pabalik-balik, hindi sila consistent sa pagbisita. So ako, wala rin naman ako pakialam. Pero, mayroon ako naging Bible teacher na talagang masigasig. And siya talaga yung pangalawang nanay ko. Naging sobrang close talaga kaming dalawa nung time na yun. And after a while, dun ko na pag-desisyon na sige, kailangan ko na magpabautismo. Kasi matagal na rin natapos na namin yung... Ito ang isa sa mga taktika ng ibang sikta na makapag-establish ng relasyon. At kung ma-establish na ang relasyon, no? So, mahirap kang tanggalin sa siktang inaniban mo dahil naka-establish ka na ng relasyon sa mga kasama mo. Maliban lang kung susuriin mong mabuti, yung bang inaniban mo, talaga bang tunay na iglesia, tunay na sikta na may apostolic succession at tatag talaga ng ating Panginoon Jesucristo? Okay, tuloy natin. Ano ang tinuturo na aklat, natapos na namin yon. Hindi, isa akong introvert. So, hindi ako ganun ka maraming kaibigan. Nahirapan ako actually makipagkaibigan sa school bilang high school student. Naalala ko pa noon, may time na ako ay kumakain ng pagkain sa loob ng CR sa school kasi... Well, yung mga ganito na nag-iisa at hindi walang kaibigan, o ilan lang, delikado pala yan, no? At isa yan sa mga side effect sa open and psychic ability. Ano yung psychic ability? Psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural way. Hindi alam ng karamihan yan. Pero kadalasan, batay sa mga na-interview natin sa Office of Exorcism and Deliverance Ministry, mga kapatid, yung mga open and psychic ability, at lalo na yung para sa mga di nakaunawa ng psychic ability, yung third eye, third level yan. Yung level, nagsimula sa parang may shadow kang makita. May tumatawag sa iyo, may bumubulong sa iyo. First level yan. Second level, na may makita ka na talaga, no? Mga engkanto, o ano yung mga elemental na yan. O pangatlo, maliban sa may makita ka, yung meron kang makausap na. Yung pangatlo ay the highest level na yan. Pero kadalasan yung gusto kang mag-iisa, hindi ka makipaghalubilo,
side effect sa psychic ability, no? Na dapat suriing mabuti at ma-close din. Pero ang Ministry of Exorcism, ang Ministry of Deliverance, hindi po to gusto ko lang magpa-deliverance, basta i-deliverance mo ako, parang naghuhugas tayo ng dumi. No, hindi. Malaking participation yung pasyente mismo. Kaya may process talaga para tingnan yung mga pwedeng nabuksan sa buhay. Ano po ba yung pwedeng nabuksan sa buhay? At turuan para paano masarado at mamuhay sa kabanalan. Okay, tuloy natin. Nagkakaroon talaga ako ng anxiety kapag sa canteen, kapag masyado maraming tao. Pero, nung nagsimula akong dumalo sa Kingdom Hall sa mga pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah, naramdaman ko na parang tanggap nila ako, na welcoming at friendly yung mga tao sa loob ng Kingdom Hall. So, napadala siya pagtalo ko, nagkaroon din ako ng mga kaibigan doon. Pero ang pinaka-main reason kung bakit ako nagpabautismo bilang saksi ni Jehovah, syempre kasama na dun yung natutunan mo yung sa Bible, syempre marami ka naging kaibigan. Yung May nag-comment dito sa Facebook page natin, si Charity Diso, sabi niya, totoo yun, Brother Windel, ganoon din ako noon, pero hindi open ang third eye ko. Nagsimula na naginip, nakakatakot. O yan, ang pakipag-communicate ng mga fallen angels sa pamamagitan ng panaginip din. No? Nagsimula sa panaginip, ang katabi ko pa sa house, nakita ko sa panaginip, at ang mga ugali parang ganoon, hindi masayahin. Ngayon, hindi na bumalik ang dating masayahin. Anong ibig sabihin? Hindi na bumalik daw ang dating masayahin. Okay, tuloy natin. malaking dahilan ay ang mama ko. Kasi hindi talaga kami magkasundo ng mama ko sa maraming aspekto sa buhay at madalas siyang nagagalit or madalas siyang mainitin ang ulo niya. And na-realize ko na baka Di kaya siya pagalitan sa mama at lalo pang magkalayo ang kanilang relasyon nang isya publiko niya itong mama niya na isang miyembro ng Saksi ni Jehovah, mangangaral ng Saksi ni Jehovah, pagkatapos magagalitin at hindi sila magkasundo. Totoo talaga mga kapatid, no? Yung sinabi ni Father Sikia na numero unong target ng demonyo ay ang pamilya. Nang natalo ang demonyo sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo sa cross, ang target nila ang pamilya. Kaya, ito ang katotohanan na mangyari sa kadalasan na ma-interview natin. Ang mga anak magkaroon ng trauma, saan? Sa loob mismo ng pamilya. Na ang pamilya sana ang unang protektor sa mga anak bilang simbahan. Dahil ang pamilya, simbahan, domestic church. Ang daming problema sa pamilya. Kadalasan sa mga di nagsisimba, yung mga ama, lasinggero, sugarol, naninigarilyo, mga ama. Dahil alam ng demonyo na kung minsan yung mga ina, grabe ang bunganga. Kaya nagkakaroon ng trauma ang mga anak kung wala talagang pagkakaisa sa panalangin sa loob ng pamilya. May kalaban tayo na patagong umaatake. Okay, tuloy natin. pag nagpabautismo na ako, ito na yung daan para mas maging malapit kami sa isa't isa dahil parehas na kami ng paniniwala, parehas kami ng Diyos na sinasamba, pero mali ako. Hindi ganun ang nangyari. Sa totoo lang, kahit parehas na kaming saksi ni Jehovah, madalas pa rin siyang magsalita ng mga masasakit na salita sa akin. At minsan kapag hindi nasusunod, Yung mga masasakit na salita, lalo na sa mga magulang sa kanilang mga anak, alam nyo, kursis yan, sumpa yan. No?
Ang kalaban natin na nasa paligid, unang Pedro 5:8, nakikinig yan. Kaya sa mga magulang na alam ang spiritual warfare, dapat talaga i-break ninyo ang curses and spells dahil sa galit ninyo na ipahayag ninyo sa mga anak niyo. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. Sunod yung gusto niya or nagagalit siya dahil sa mga bagay na hindi, like halimbawa, mababa yung grades ko or hindi ko naabot yung expectations niya. Ang mangyayari ay hindi niya ako papadala ng pagkain, magugutuman ako, tapos kailangan kong humanap ng paraan kung paano makasurvive kasi kino-hold out niya yung allowance ko. And ngayon ko lang natutunan ngayon kasi meron na akong therapy, so may doctor ako na nakakausap. Ngayon ko lang nalaman na yun talaga ay abuse at hindi pala talaga yun tama. And Abuse talaga yan, no? Magsimula, totoo, sa pamilya. Dahil di natin alam. Yung sinabi ni Father Siquia, kung merong pag-aaway, may galit, gagatungan yan ng ating kalaban na hindi natin alam. Kaya ano sabi ni Father Siquia? Gamitin ninyo ang holy and exercise oil. Okay. Tuloy natin. note, saksi ni Jehovah na siya nung mga panahon na yun. Kalaunan, napansin ko na marami talagang red flags sa loob ng organisasyon. Hindi na ako magsasalita tungkol dun sa sexual abuse kasi wala ako dun sa nangyari. Hindi talaga ako involved dun. Pero sa kongregasyon na kinabibilangan ko, marami talaga akong narinig na gano'n. Kapag may nagkaroon ng sexual abuse sa mga bata man yan, babae, kahit sino man yan, dapat talaga i-report sa otoridad. Kasi yung mga elders, naniniwala ako na hindi sila professionally equipped para mag-handle ng mga sensitibong kaso. Hindi naman sa minamaliit ko ang mga tricycle driver or carpintero o mga blue-collar jobs dyan. Pero karamihan sa mga elder dito sa amin sa probinsya ay tricycle driver lamang din at blue-collar or carpintero din, construction worker din. Kaya kapag may mga abuso na nangyayari sa loob ng kongregasyon, hindi ko sila minamaliit sa trabaho nila, pero alam ko na hindi sila qualified dahil hindi sila psychiatrist, hindi sila trained psychologist, at wala silang lisensya para mag-handle ng mga napakasensitibong kaso. At importante na qualified ka sa pag-handle ng ganitong kaso kasi yung mga dapat sabihin, yung mga dapat gawin, kapag hindi ka maingat, pwede kang dagdag sa sakit at sa trauma na pinagdadaanan ng biktima. Yun ang napansin. Okay, dito lang muna ang kanyang pahayag. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord